Kaya Mr. Chair, meron akong bill na pinasa ko na yung wage theft na para itong mga walang hiyang amo makatikim ng kulong. Kasi napakadali sila magpakulong ng kanilang kasambahay at mga tauhan kapag nagnakaw ng kung anumang bagay na binibintang nila. Samantalang pag sila nagnakaw ng sweldo at benepisyo sa kanilang mga tao, hindi sila kukulong, pagbabayaran nila ng dole. Well, good morning mga idol. Mainit-init na naman na balita. Maganda ito mga idol para sa mga kasambahay manggagawa dito sa Pilipinas. Ayon ba kay Senator Rapi Tulfo, magpapasa siya ng panibagong kasambahay law upang itong mga among abusado ay makatikim ng kulong. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa aming munting channel, huwag mo naman kalimutan mag-subscribe at hit na rin sa notification bell sa all para lagi tayo updated sa mga bago nating upload tulad nito. Maraming salamat po. Nandito ang buong detalye mga idol sa hearing sa Senado patungkol sa bagong batas kasambahay na ipinapasa na Senator Rapi Tulfo. Ating pong tunghayan ang buong detalye. Ano nag-trigger po noon? Bakit po siya nakatanggap? Okay, thank you po, Mr. Chair, Your Honor. Nung malaman po namin yung kwento ni Ma'am LD, nag-moto proprio po na inspection ang Dolly Mimaropa, ang field office namin noong August 11, at pinag-submit po ng mga proof of compliance yung ating mga employers, no, kasi base sa findings ay yun nga po, wala silang records to sa tindahan, hindi nagbibigay ng SSS Pag-ibig at PhilHealth sa worker, 13th month pay, lahat po ng mga benefits, no? At yung nakaschedule po ito, Your Honor, ng dalawang mandatory conference bago mag-issue ng compliance order ang DOLE. September 12 po, hindi sila sumipot, wala pong, at September 19 po, ang pangalawang conference. Pagkatapos ng dalawang conference na yun po ay magka-issue. Okay, so in short, lahat ng empleyado nila ay walang benefits at sinadya nila na hindi bigyan ng benefits. Nalaman nyo na lamang na wala palang benefits ay dahil nung nagkaroon ng hearing. Okay. So far, ano pong dito sa inyong investigasyon? Pero sir, ito lang yung mga nandun sa tindahan nila nung time na yun. Kasi Right. sila, baka po yung iba ay wala na nung time na yun eh. Pero hahabulin pa rin po natin yung mga hindi nila. So anong violation? Doon sa violation nila, anong kaparusahan ang ipapataw after na makomplete yung investigation nyo and nakita nyo na guilty siya? Iko-compute po namin sir kung magkano yung dapat na sweldo ng mga tao na nandun sa tindahan at yun po ay kailangan nila bayaran. And then anong parusa? Well, Anong parusa? Anong parusa? See, stop. Ito, Mr. Chair, ang sinasabi ko eh. Ito stupid law. Qualified, sandali lang po. Sorry. I mean, hindi patas ang batas. Pagkasambahay, nagnakaw, qualified theft, makukulong. Pag si amo, nagnakaw, hindi nagbigay ng tamang sweldo, hindi nagbigay ng tamang benepisyo, pagbabayarin lang, absuelto na. Sama. Di ba? Ito yun eh. Ilang kasambahay na ang nakulong dahil nagnakaw ng toothpaste, nagnakaw ng cellphone daw, kung ano pang pagnanakaw na pinagbintang sa kanya ng kanyang amo, kulong qualified theft. Pero si amo, nakaw ng sweldo sa mga empleyado at mga benepisyo, at kapag nalaman ng DOLE, walang parusa kundi pagbabayarin lang. Walang kulong. Mapapamura lang tayo rito. This is a big injustice to the poor. See? Kaya tatanong kita, anong parusa, Direktor? So, Gusto ko kulong. Kasi kung hindi, din is about time baguhin natin batas natin, Mr. Chair. We have to come up with legislation na dapat lahat ng amo na nagnanakaw sa kanilang mga empleyado talagang makulong. And meron akong bill na qualified theft. Director, wage theft. Laban sa mga... cite other provisions of the Labor Code of the Philippines, or if you're not in a position, just say so. So yung violations naman po pagdating sa batas kasambahay, administrative fine. So, ibig sabihin, yung mga amo, alisin natin sa kasambahay. Kahit na sino. Kapag yung amo nagnakaw sa kanyang tauhan, meron bang pagkakakulong? Kaya, Mr. Chair, meron akong bill na pinasa ko na yung wage theft na para itong mga walang hiyang amo makatikim ng kulong. Kasi napakadali sila magpakulong ng kanilang kasambahay at mga tauhan kapag nagnakaw ng kung anumang bagay na binibintang nila.
Samantalang pag sila nagnakaw ng sweldo at benepisyo sa kanilang mga tao, hindi sila kukulong. Pagbabayaran ng dole, isoli mo lang pera, isoli mo lang pera ninakaw mo. Yung sweldo ninakaw mo, pakisoli, yung benepisyo ninakaw, pakisoli, walang pagkakakulong. Hindi patas ang batas. No. Mr. Estrada, would you like to interject? You're the author of the Kasambahay Law. With the permission of Senator Tulfo, we are here to investigate this maltreatment of this kasambahay named Aling LV in aid of legislation. Yes, I am the main author of Batas Kasambahay, and I am open to revise or to amend or to improve this Kasambahay bill. That is why I am thankful to the chairman of the Committee on Justice that he has conducted several hearings with regard to this to the maltreatment of Manang LV. And as what you said, Senator Tulfo, you are one with me in improving this Batas Kasambahay bill. That is why I, as the principal author of Kasambahay bill, admits that there are some loopholes in this bill. That is why I'm open to amending or revising this particular bill. And thank you, Mr. Estrada. Mr. Chair, not only doon sa mga kasambahay, maging sa mga trabahador, with that, trabahador sa factory, trabahador sa security guard, factory worker, ganun eh. Sama na rin natin, Senator Tulfo, yung mga construction worker. Construction worker. Pag Sabado, walang sweldo yung iba. Yes, pag nanakaw yun, Pati face mask. hindi lang po kasambahay. Hindi, ibahin natin kasi hindi sila kasama sa bahay. So, siguro that's a separate bill. I know. What I'm trying to say in general, Senator Estrada, hindi lang yung sa kasambahay law, kundi maging sa lahat ng batas, labor code natin, dapat yun yung babaguhin. Yun yung siguro babaguhin natin dahil maging yung sa mga factory worker, maging sa mga security agents, security guard, maging yung sa mga nagtatrabaho sa kahera, sa tindahan. Ninanakawan po, even when we speak, libo-libo pong mga manggagawa na ninanakawan po araw-araw ng kanilang mga amo. And yet, kapag na-discover later on ng dole na ninanakawan yung kanilang mga magagawa, yung dole, inspection, and then pag nakita na guilty, pagbabayarin lang, sabi ni Soli mo lang ninakaw mo sa iyong mga empleyado, and then tapos na. Pero pag yung si worker, alam mo si security guard, nagnakaw sa amo, kulong agad sa kasong qualified theft. Yun yung pinapoint out ko. Okay. Anyway, Mr. Chair, mayroon kong bill na pinapasa ngayon, yung wage theft, na ito mga katulad ni Mr. and Mrs. Luis, makukulong kayo dahil sa pagnanakaw ninyo sa mga sweldo ng inyong mga pobreng kasambahay, kasama sa bahay, o ng iyong mga worker sa tindahan na turo ng abogado mo. Okay? Yun lang po, Mr. Chair. Thank you, Mr. Senator Tulfo. Before I recognize Senator Estrada, tanungin ko itong mga PNP natin, si Colonel Danao or si IDG. Meron ba hong mga nababalitaan kayong bagong pagbabanta, pagtatangka sa mga buhay ng ating mga testigong narito? And then update this committee concerning the slug, yung tingga na pinag-usapan ng huling hearing, kung nakita na ba o ano na yung huling balita doon sa forensics. Who will speak first, Colonel Danao? You recognize. Ang layo pa ng pinanggalingan nyo, hindi pwede pagsalitain dito. Colonel Danao. Yes, sir, Honorable Chair, and distinguished members of this committee, magandang umaga po. So, as to the slug, sir, na sinasabi natin, na-process nga, sir, ng ating forensic group, so wala po siya ngayon. Till now, sir, hindi pa rin makita yung slug, sir, na lumabas po din doon sa baril. But talking of yung kaso ni alias Dodong, Yes, yung sir. binaril. Yes, So, revolver, hindi pa nakikita yung slug. Yes, sir. Binalikan niyo yung scene of the crime. Yes, sir, nabalikan naman, So, sir. negative. Yes, sir. Negative. So, yung pangalawang tanong ko, una pa nga yun, meron bang mga panibagong pagtangka sa kanila o meron bang pananakot na ginagawa ngayon nasa balita ng kapulisan natin? Sa ngayon, sir, is wala po tayong receive, sir, na pananakot. Yun lang, sir, yung nakakuha natin kay Dodong, sir, nung before is September 8 yan. Yung may tumawag po kasi sa akin na kaibigan natin sa media na may mga individuals daw na umiikot sa bahay ng kanyang employer ngayon, sir, si
Naman ninyo. Diba? Para pag dumating yung time, pagkasitahan, edi madali may kumpara kung talagang signature niya o hindi. Kasi madali magsalita eh, madali magsabi na pinabali mo siya ng ganito, pinabali mo siya ng gano'n. Paano kayo maniniwala? Kung yun ay gawa-gawa nyo lang, kung yun ay kinarga nyo. Because, Mrs. Ruiz, ang dami ko na experience sa more than 20 years ko sa programa, mapang-aping amon tulad mo, na kinakarga yung mga pinabali, dinadagdag na lang. Kung yan, nagbalit 4 na beses, gagawin nila 8 beses, isisingit kung ano isisingit. Sabihin ng trabahador, hindi ko po pinali yan, sir. Kasi nga, hindi kayo uso nagpapapirma. Dapat tuwing bali, may pirma. Mas maganda pa nga, may cellphone ka naman, sa cellphone mo habang pumipirma, para hindi nyo ma-deny. Guess nyo? O, paano pa niya ma-deny yan? Nakapirma siya, tapos naka-smile pa habang pumipirma. Pinipicture niya, tapos pinipirma niya yung binali niya. Ganun dapat ang ginagawa nyo, para maniniwala kami. Sa ngayon, pwede mo sabihin sinungaling ka. Na, mabalik tayo kay Mr. Ruiz. Mr. Ruiz, ang dami mong kasinungalingan. Babalik ulit ako doon sa sinabi ko, Mr. Chair, nag-second demotion na si Senator Jinggoy. I want this gentleman to be cited in contempt. Gusto kong makulong din to. Na-cite in contempt na si Mrs. ngayon naman si Mr. We will make a ruling appropriately. Tayo natin, Senator Estrada. Is the gentleman done with this questioning so we can proceed Mr. with Chair. other resource persons? Okay na, Mr. Chair. Okay. Kasi, Major Nakar, ito yung directive ng po kanina about the ban, the LTO. Do you have anything to Yes, update Your this committee? Yes, Your Honor, Mr. Chair. As per LTO, the white ban is owned by Franelin Ruiz Garcia. Franelin Garcia Ruiz. So it's As per LTO, Your Honor. so sa Pag-aari nila Ma'am Franz Ruiz. kayo po daw, Ano? kayo lang katatawag lang sa LTO ni Major Nakar, yung daw ban ay pag-aari ninyo. Yung pinag-uusapan dito kanina at ano ba tinawagan nyo? LTO Central Office o LTO Mindoro Occidental? LTO San Jose Occidental Mindoro. At So- same time, Your Honor, Mr. Chair, pati yung LTO, kausap ko rin. Same. Pag-aari nyo daw yung pinag-uusapan kaninang ban na binanggit yung body number kanina at yung although hindi pa proven kung yun nga yung umiikot-ikot, ang tanong ng committee nga, may ban kayo? Yes, Mr. Chair. Kailan daw ko po nangyari, Mr. Chair? Hindi, ito nga, hindi. Ang ano ngayon, pinatutunayan na sa inyo nakarehistro. Opo, sa akin Yung nga ban. po. So may ban Opo. kayo, nag-ano kayo for hire. Hindi po. Ano tong ban na to? Personal na gamit Yes nyo? po, Your Honor. Ayun. Ito ba yung ban na lumabas sa litrato po. kanina? Yes po, Your Honor. Yung katabi ni ano, Yes habang po. nagtatapon ng basura? Opo, yes, Your Honor. Ayun, so yun yung ban. Nakita mo yun na pau-pau, yung ban na sa litrato kanina? yes po, Your Yung ba yung sinasabi ng nanay mo na umiikot-ikot? O hindi ikaw nakakita? Hindi po ako nakakita. Yung nanay mo? Opo. So, maihahalin tulad ba natin doon sa larawan kanina? Maaari po. So ngayon, inaamin nyo, Mrs. Ruiz, na meron kayong ban. Yes po, Mr. Chair. So, pwede ba natin sabihin dito na nagutos kayo na yung ban ay umikot-ikot, umali-aligid sa bahay ni Pau Pau? Hindi po, Your Honor. Wala Hindi po niya ba kami yun? inutusan. Wala po. Wala po Hindi, kayong ban. hindi nga po namin kilala yan, Your Honor, kung saan nakatira yan eh. Ito si Pau Pau, hindi ka raw kilala kung sa kanina, wala kang anino, hindi ka ngayon alam kung saan ka nakatira. So, we'll leave it at that. Alam ba nilang bahay mo? Nung nag-apply ka, siyempre, dito ako nakatira. Opo, tinanong po nila yun nung bago po ako magpasok sa kanila. Saan barangay ka? Sabi ko po sa kanila, nakatira po ako dyan sa kabilang ilog lang po sa Sitio Aroma. Ganun kalayo sa tinitirahan ni na Mrs. Garcia? Ilog lang po ang pag-itan, Aroma na po. Iikot lang, 1 Opo, kilometro? sa tulay lang po. 1 kilometro. Maraming salamat na Major Nakar. If you can retrieve a copy of the Committee Secretary, a copy of the ORCR of the ban, said ban under the name of Mrs. Ruiz, that will form part of the records of this committee. Maraming salamat na Major Nakar. So we now go to the other resource persons here present. Darating pa ba si Senator Estrada? Pababa na? We now go to the... hintayin natin siya. What's the pleasure of Senator Pulpo? Akit din kasi sana kung meron pa akong mga ibang atin na mga meeting. Sige, habang bumaba siya, Sa NBI lang siguro. Yung sa, So, i-lay down lang natin ito. Council, you are aware of, as well as Commission on Human Rights is here. Attorney Canapi, you are aware that in our jurisdiction, as well as in other jurisdictions as well,
the results of a lie detector test or a polygraph test, while not conclusive, as held in Philippine Savings Bank versus Hazel T. This is the recent Supreme Court decision, June 15, 2020, in GR 202-0049, and by Justice Reyes, and I quote a portion. While the court held that the results of a polygraph test cannot be offered in evidence to prove the guilt or innocence of an accused in a crime, it does not mean that it has no weight at all. Unlike in criminal cases where the prosecution is required to establish proof beyond reasonable doubt, the burden of proof needed in labor cases, marami tayong tabli sa labor cases, is merely substantial evidence. Section 5, Rule 133 of the Rules of Court defines substantial evidence as that amount, quote-unquote, of relevant evidence which a reasonable mind might accept as adequate to justify a conclusion, unquote. Thus, the results of a polygraph test may be used in conjunction with other corroborative evidence to prove an allegation made by a party to a case. In this case, hindi ko na siguro dapat i-quote. Ibig sabihin po nito, bagamat hindi kagad determinative ang resulta ng polygraph test, ito po ay nakakatulong sa pag-determine kung nagsasabi talaga ng totoo o hindi. At kailangan din, makakatulong din po ito sa mga administrative cases, labor cases, etc. etc. Sa ngayon po sa Supreme Court ng ating bansa. While not admissible, it is important to understand that polygraph results are not admissible as evidence in most courts of law, as they are sometimes considered unreliable. But someone's honesty or credibility can be determined by other investigative techniques, and that include a lie detector test. Noong nakaraang hearing, pumayag po sa motion ni Senator Estrada at Senator Tulfo at pinayagan po ng committee ito na magtawagin ng NBI, at nagpapasalamat tayo, nandito sila, ang Chief ng Polygraph Division, ang Assistant Director ng NBI, na mag-conduct ng polygraph examination. At voluntarily, sa tulong ng abogado rin, pumayag ang Ruiz Copol na sila ay hindi kayo pinilit na pumayag mag-undergo ng polygraph test. Ganun din si Mark Toroma, si John Patrick Sambahon ay sumailalim sa polygraph examination. For the record, pagkatapos po ng hearing, inabot po ng halos alas 6 na ng gabi natapos yung polygraph test. At sa parte naman po ni Mrs. Ruiz, ito po ay ginawa kinabukasan dahil ang payo ng doktor ay wag muna dahil tumaas ang kanyang presyon. At kayo po ay pinainom muna ng gamot, Mrs. Ruiz. Tama po ba? At kinabukasan po kayo sumailalim sa lie detector test kasama po ang inyong asawa. Dito na po nagtatapos ang ating video. Maraming salamat po sa inyong panunod at walang sawang suporta. Siguro naman mga idol ay magiging patas na ang batas at wala na maagrabyado na pati ang amo ay makukulong kapag nagkasala ito. Ikaw idol, anong masasabi mo sa videong ito? Para sa inyong opinion, i-comment mo niyan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang video ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sama kayo na rin lang, mag-ingat, God bless. Bye bye.